Arestado ang isang Chinese national na mataas na opisyal umano nang nagsarang pogo sa Makati City. Ang suspect na harap sa kasong qualified theft. Binuntutan ng mga operatiba palabas ng 5-star hotel. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive! Habang ine-eskorta ng security palabas ng lobby ng 5-star hotel sa Makati, walang kamalay-malay ang Chinese na ito na may mga police intelligence operatives sa likod niya. Paglabas ng hotel, doon na siya pinusasan at inaresto. Dahil nga po isang luxury hotel po ito, iniiwasan po na magkaroon ng scandal at the same time po commotion sa loob. Ang arestadong Chinese, top executive daw nang nagsarang pogo sa Makati. May kinakaharap siyang 18 counts ng qualified theft. Siya po ay isang finance executive, so siya po ang nagmamanage ng mga expenses, cash transactions po within and outside po ng company po. Batay sa impormasyon ng intelligence unit ng Makati Police, milyong pisong halaga ng cryptocurrency daw ang tinangay ng suspect. Sabi ng suspect, nagulat siya sa pag-aresto sa kanya dahil hindi niya raw alam na may kinakaharap siyang kaso. Would you like to address the very serious allegations against you? I think I need to talk to my lawyer and my company first because I'm not sure the situation yet. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nagtalaga na ng bagong Solicitor General si Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang tanggapin ang courtesy resignation ni Menardo Guevara na minsang naging kontrobersyal matapos tumangging maging kinatawan ng gobyerno laban sa mga Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nanumpa ngayong araw si UP College of Law Dean at dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, Darlene Berberabe, bilang bagong Solicitor General. Siya na ang hahalili kay Menardo Guevara na tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation. Bilang abogado ng Estado, ang Solicitor General ang inaasahang kakatawan sa gobyerno sa mga kasong kinakaharap nito. Pero naging kontrobersyal kamakailan si Guevara matapos mag-recuse o tumangging mag-abogado para sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit pa noon ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang posisyong walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Pero sa tingin ni Executive Secretary Lucas Bersamin, wala itong kinalaman sa desisyong pakawalan si Guevara sa gabinete ni Marcos at nais na magkaroon ng bagong mukha sa Office of the Solicitor General. I don't think that that was a factor at all. He and the President had a conversation about this, and the President respected his ethical decision to recuse. Now, if there was a reservation about his professionalism, at that time, the President could have already removed him. Bago itinalagang Solicitor General ni Pangulong Bongbong Marcos, nanilbihan bilang Justice Secretary ng Administrasyong Duterte si Guevara. Founding partner din siya sa law firm na itinatag nila ni dati Executive Secretary Salvador Medialdea. Binati ni Guevara ang kapalit si Berberabe at tiwalang magiging mahusay siya bilang Solicitor General. Babalik daw muna sa tahimik na pribadong buhay si Guevara. Tinanggap din ng Pangulo ang pagbibitiw ni CHED Chairperson Prospero de Vera na hawak ang posisyon mula pa noong 2018 at isa ring Duterte appointee. Hindi malinaw naging basihan ng pagtuldok ng Pangulo sa termino ni De Vera na papalitan ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Second term niya na ito. Maybe the President wanted to give a fresh start to the CHED. Or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Sa isang pahayag, malugod na tinanggap ni De Vera ang pasya ng Pangulo na palitan siya bilang CHED Chairman at nagpasalamat sa pagkakataong maglingkod sa CHED sa loob ng halos 7 taon. Ang pumalit sa kanyang si Agrupis, naging presidente ng Mariano Marcos State University. Mananatili naman bilang Interior and Local Government Secretary si John Vic Remulla. Justice Secretary pa rin si Boying Remulla. At patuloy na pamumunuan ni Secretary Gibo Chodoro ang Defense Department matapos tanggihan ng Pangulo ang kanilang mga isinumiting courtesy resignation. Nagpapatuloy ang pagsusuri sa iba pang mga kalihim dahil ayon sa Pangulo, nais niya ng malalimang pagtingin sa naging performance ng kanyang gabinete. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inilabas na mula sa Senate Museum ang witness stand na gagamitin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero habang naghahanda ang Senado, nasa The Netherlands ang bise, kasama si Senator Amy Marcos na uupong Senator Judge sa paglilitis.
Nakatutok si Maki Pulido. Nasukat na ng ilang mga senador ang robe na kanilang gagamitin pag-upo bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nila itong gagamitin pag nag-convene sila bilang isang impeachment court. Ito ang session hall ng Senado at dito gaganapin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito rin ginanap ang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada at ni dating Chief Justice Renato Corona. Dito sa floor, pwesto, of course, ang senator judges, pati ng prosecution panel at ang depensa. Bukas naman ang gallery para sa media, pati sa publiko na gustong manood ng impeachment trial. So, itong setup na to ay para sa regular session ng Senado. So, babaguhin pa nila ang pwesto ng mga silya, pero sa pwestong ito raw, ilalagay ang witness stand na ginamit nung impeachment ni dating Pangulong Estrada at ngayon gagamitin muli para sa impeachment ni Vice President Duterte. Nilabas mula sa Senate Museum ang witness stand na ginamit nung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2000 at ngayon naka-standby sa gilid ng session hall. Hinanda na nila itong mga silid na to. Isa ito, ang Tolentino Room. Hinahanda yan either para maging kwarto ng prosecution o ng depensa, dito sila mag-huddle, dito sila magmi-meeting habang isinasagawa ang impeachment trial. Maliban sa Tolentino, ay ito naman ang Quezon Room. Pero hindi pa natin alam sa ngayon kung ito ay gagamitin ng prosecution o ng depensa. Katabi ng dalawang kwartong ito, ay ito naman ang multi-purpose room. So, etong kwartong ito ay gagamitin naman para sa media na magko-cover ng impeachment trial. Kung titignan ninyo, medyo maluwag ang kwartong ito dahil dito, pwesto ang mga media na magko-cover ng impeachment trial. Ito ay gagamitin ng mga galing sa TV, ng print, ng radyo, at ng online. Ang mga paghahandang ito nagaganap halos kasabay ng pagdating ni VP Sara sa The Hague kagabi oras sa Pilipinas. Kasama ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy na isa sa mga uupong senator judges. Nakaschedule siya makipagkita sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas at sa Lunes. Sa Sabado naman, ang ika-47th birthday ni VP Sara, makikisa siya sa pagtitipon ng mga Pilipino sa The Hague sa mismong harapan ng International Criminal Court. Ngayong 19th Congress magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero sabi ni Senator-elect Tito Soto, may tanong pa kung maaari bang itawid ang impeachment mula 19th to 20th Congress. In principle, ayon kay Senator Win Gatchalian, pwede naman ito. Yung prinsipyo kasi ng Senate is a continuing body. Kaya meron 12 ang incumbent katulad ko, may 12 na bago. So, continuing body siya. So, yung principle na yan, tingin ko ma-apply yan sa mga ganitong situation tulad ng impeachment. Tingin ni Senator Joel Villanueva, functional pa rin ang isang impeachment court kahit na magbago ang miyembro nito. Pero dahil ngayon lang naman daw ito mangyayari, maaari naman anya itong questionin ni VP Sara sa Korte Suprema. Dagdag niya, sa June 2 o sa June 3, maaring pag-usapan ng mga senador ang isyong ito. I think the ASP is looking forward to having a caucus before the opening. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng survey kung saan tinanong ang respondents sa mga dapat at hindi dapat gawin ni Vice President Sara Duterte kasunod ng eleksyon. Sa survey ng social weather station noong May 2 hanggang 6, na kinomisyon ng Strat-based Group, 93% ng respondents ang naniniwala na dapat unahin ng bise ang pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. 88% ang nagsabi na dapat harapin ni Duterte ang kaso ng impeachment, sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. 86% ang nagsabing sana pagtuunan ni Duterte ang pagpapatupad ng kanyang mga plataforma at pulisiya. 81% ang nagsabing dapat ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin bilang vice-presidente at iwasan ang pamumulitika. 74% ang naniniwalang dapat tumigil muna si Duterte sa pagbatiko sa gobyerno at mga proyekto nito. Ang survey, nilahukan ng 1,800 registered voters sa pamamagitan ng face-to-face interviews at mayroong plus-minus 2.31% error margin. Inihinga namin ng reaksyon si Vice President Duterte tungkol sa resulta ng survey. Timbog ang riding in tandem ng mga suspect matapos umanong mang-hold up at mamaril ng Indian National. Nakatutok si John Consulta.
Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang pagdating at pagpasok ng 36 anyos na Indian national sa kanyang bahay sa Barangay Tugatog, Malabon City. Maya-maya lang, dumating ang riding in tandem na agad sinundan ng target na biktima. Di nakuna ng CCTV ang mga sumunod na nangyari, pero dito na raw hinold up ang Indian national ng 2 lalaki. Segundo lang ang lumipas, makikita ang paglabas ng 2 suspect, pero sinundan sila ng biktimang Indian national na nakipagbuno pa sa kanila. Dito na naglabas ng baril at nagpaputok ang isa sa mga suspect. Tinamaan sa braso ang negosyanteng dayuhan pero di pa rin siya tumigil sa paghabol sa mga salarin. Ngunit ilang sandali pa, biglang umatras ang dayuhan at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Binalikan pala ng mga suspect ang kanilang naiwang motorsiklo na kanilang itinulak papalayo habang tumatakas. Ang una po nating suspect ay may kasong robbery with threat and intimidation. Yung pangalawang suspect din ay may kaso ring robbery with force upon things at isa po siya sa listed most wanted person ng Malabon City Police. Pag may nakakita po sila ng Bombay ay sinusundan po nila ito. Ang kariwang nangyayari ay tinatambangan kung minsan sa gilid ng kalsada. Sa follow-up operation ng Northern Police District, inaresto ang 2 suspect na naharap ngayon sa mga reklamong attempted murder at frustrated robbery. Dinala naman sa ospital ang biktima at sasailalim sa surgery dahil sa tinamong tama ng bala. Di nagbigay ng pahayag ang mga inaresto. Sa mga gumagalang kriminal dyan na nang bibiktima ng ating mga kaibigan na galing sa ibang bansa, ang warning lang namin, siguro makakapag-biktima kayo but your PNP, your NCRPO will not stop until such time that we will bring you to justice and you will be put behind bar. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Patay ang driver at 2 pahinante ng isang closed van matapos nitong araruhin ang 3 sasakyan sa Baguio City. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV. Wasak ang harapang bahagi ng closed van na ito matapos araruhin ang 3 sasakyan sa bahagi ng Bocaucan Road sa Baguio City alas 3:30 kaninang madaling araw. Pababa siya, mabilis at medyo pagiwang-gewang. At doon nabangga niya yung nakasalubong niyang paakyat naman ng Bukaukan. Pagkabangga nito sa kasalubong na utility van, bumulusok ito sa katumama sa ilang traffic signages hanggang sa sumalpok pa sa nakaparadang SUV at AUV sa kalsada. Natrap sa loob ang driver at 2 delivery helper ng closed van. Gumamit pa ang mga responding autoridad ng metal saw upang maalis sila sa closed van. Unfortunately, yung driver ng van at yung 2 nitong pasahero ay binawian ng buhay. Kargado ng mga parte ng sasakyan ng closed van na nakadagdasan ng i-deliver sa ilang lugar sa lungsod at sa La Trinidad, Benguet. Hindi naman daw nakainom ng alak ang 3 ayon sa pulisya. Tubong Marilao, Bulacan ang nasawing driver. Inaalam pa kung tagasan ang 2 delivery helper. Samantala, sugatan din ang driver ng utility van na unang nabangga ng sasakyan ng mga biktima. Inoobserbahan siya sa ospital. Patuloy pa rin po, inaalam kung ano talaga yung siya kasi initially po is human error. So ongoing pa rin yung pag-investigate. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Dead on the spot naman ang 5 sakay ng isang dump truck matapos itong mahulog sa bangin sa Davao Oriental. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Puno ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga sakay ng isang truck na nahulog sa bangin sa Barangay Pichon, sa Caraga, Davao Oriental, sa Mindanao kahapon. Ang dump truck hindi na makilala sa tindi ng pinsala. Ayon sa pulisya, sakay ng truck ang siyam na nagtatrabaho sa isang construction company, pati ang driver. May karga rin itong magraba. Nangyari ang insidente habang nasa pababang bahagi ng kalsada ang truck at nahulog sa bangin na nasa 80 metro ang lalim. Papunta sila sa sa Bantahon yun sa parang ginagawang kalsada, sir. Tapos nang dumating na sila sa sir, sa may sir, downhill, sir. Doon na nag-lose control na yung sir, yung sinasakyan nila. Dead on the spot ang 5 sakay ng dump truck, kabilang ang isang engineer. Naipit raw sila sa truck at graba.
5 rin ang sugatan kabilang ang dump truck driver. Agad silang isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng Caraga Police sa insidente. Sinusubukan pangkunan ng GMA Regional TV 1 Mindanao ng pahayag ang truck driver at ang construction company pero wala pang tugon. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Muling nagpaalala ang COMELEC sa mga komandidato sa eleksyon 2025 na magsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kaunti pa lamang daw kasi ang nagpapasa kahit wala na lang 2 linggo bago ang deadline sa June 11. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong tapos ng eleksyon, panahon na ng pagpa-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato na naluman o natalo. Sa SOSE ay dinedeklara ang detalye ng pinagkagastusan nila sa eleksyon, ang natanggap nilang donasyon, at maging kung sino ang mga donor. Sa June 11 na ang deadline ng filing ng SOSE, pero ayon sa COMELEC, kakaunti pa lang ang nagsusumite. Wala pang 10 ang nagpapasa ng SOSE, at least dito sa main office ng COMELEC. Dito kasi sa main office ang tinatanggap natin ay mga posisyon ng senador at saka kongresista at party list. Nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bubusisiin nila ang mga isusumiteng SOSE gaya halimbawa ng mga kandidatong inendorso ng mga artista at influencer. Kailangan pasok sa limit sa ilalim ng batas ang gastos ng mga komandidato. Sa Republic Act 7166, 3 piso kada registered voter ang pwedeng gastusin ng tumatakbong senador at party list. 5 piso kada botante naman kung walang suporta ng partido ang tumatakbo. Samantala, naghahanda na ang COMELEC sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero nababahala ang komisyon na hanggang ngayon hindi pa malinaw kung ano ang gagawin sa 7 parliamentary seats na nakalaan para sa lalawigan ng Sulu. Matatandaang sa desisyon ng Korte Suprema, hindi isinama ang Sulu sa BARM na dapat ay may 7 upuan sa BARM Parliament. Para maabot ang kabuuang 80 seats, kailangan magpasa ng batas ang Bangsamoro Transition Authority para maipamahagi sa mga kasamang lalawigan ang 7 upuang ito. As far as the COMELEC is concerned, doon na lang po muna kami maghahanda sa 73. Kasi kung i-delay namin yung aming mga preparasyon dahil lang doon sa paghihintay sa 80 seats para po madagdag yung 7, baka po kasi makulangin kami sa panahon. Kaugnay naman sa barangay and SK elections sa Disyembre, nanawagan ng COMELEC sa administrasyon na bigyan din ng dagdag na 2,000 pesos ang mga gurong magsisilbi, gaya ng natanggap ng mga guro sa nagdaang eleksyon. Hiningan pa namin na reaksyon dito ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Dinala sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan ang abo ng ilang EJK victims. Bitbit ang kanilang mga kaanak, inilagak sa dambana ang abo ng 5 biktima ng EJK sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nagdaos ng misa, nagsalita ang ilang kaanak ng mga biktima na patuloy pa rin naghahangad ng hustisya. Matapos basbasan, inilagak sa kolumbaryo ang abo ng mga biktima. Sinuyod ng mga tauhan ng MMDA ang ilang kalsada sa Tondo, Maynila kung saan tinikitan ang ilang sasakyang nakahambalang sa daan. Isa-isang isinakay sa truck ng MMDA ang mga nakaharang na mga kariton sa bangketa. Tinikitan din ang mga motorsiklong iligal na nakaparada. Ang mga sasakyan namang walang bantay, kabilang ang ilang tricycle. Tuluyang ikinarga ng mga otoridad sa truck. May kasama rin silang truck ng bumbero na binobombahan ng tubig ang dinaraanan nilang mga kalsada para malinis.